Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Pag meron bang pangangailangan ang iyong kapitbahay, pagagambala ka ba? Paiistorbo ka ba? Malala ko nung ako ay nasa Hong Kong pa na nagtatrabaho bilang isang OFW, ay magkatabi kami ng tirahan ng aking kaibigan. Dahil ako ay binata pa, siya naman ay may pamilya, may isang gabi na nag-aaway silang dalawa ng kanyang asawa. Yung anak niya na babae na maliit pa ay naririnig ko na umiiyak at takot na takot dahil matindi ang away ng mag-asawa. Ako'y matutulog na dahil ako'y pagod sa trabaho at naalala ko yung bata. Kaya't kumatok ako sa kanila at sabi ko, kunin ko muna yung bata, dito muna sa akin. At nakita ko yung bata talagang nanginginig at umiiyak. Kaya't dinala ko sa aking kwarto at aking niyakap. May mga pagkakataon sa buhay natin na may mga pangangailangan na dapat tayong maging aware kumbaga o kailangan ng ating atensyon, kailangan ng ating lakas, kailangan nating ating enerhiya, ang ating desisyon. Maaring gusto mong magpahinga pero pagagambala ka ba dahil lang may pangangailangan ng iba. Dito sa Ebanghelyo ngayon makita natin na matapos bumalik yung mga 12 alagad para magturo, magpagaling, ay sinabi ni Jesus, tara magpahinga muna tayo. Sumakay sila sa bangka, ngunit sinundan pa rin sila ng maraming tao. Magpapahinga na lamang sila. Pero nagdesisyon ng Diyos. Naawa siya sa kanila, naawa siya sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Ito ang hamon ng Diyos sa'yo at sa akin ngayon, kapatid, na may mga pagkakataon na kailangan tayong magbigay, maglaan ng panahon para sa iba dahil may pangangailangan. Parang yung isang magulang na kailangan niya magpahinga, kailangan niya mapag-isa, ngunit dahil sa pangangailangan ng mga anak, tatayo siya para asikasuhin kung ano ang pangangailangan. Anumang bukasyon meron tayo, mapaguro ka man, military ka man o anuman ang iyong bukasyon, ay meron palaging may pangangailangan ng iba na kailangan nating tugunan. At dito, pag tinutugunan natin, sasamahan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Malala ko nung COVID, yung mga responders natin, pagod na sila. Pero bumabangon pa rin sila kahit na nakakatakot. Ay talagang sinuong nila ang kanilang buhay para lang matulungan ng iba. Yun ang tunay na misyon na hinihingi ng Diyos sa atin ngayon. Baka merong pangailangan sa tabi mo ngayon. May nangailangan ng tulong o ng panahon. Ibibigay mo ba? Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon. Lalo ngayong weekend, itong ibigay natin sa ating Panginoon. Dahil matutupad, tayo'y magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa iba. Kapatid, kung sa tingin mo ay kinausap ka ng Diyos sa ating reflection ngayon, ibahagi mo. Punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.